Praise the Lord. Today, we are going to talk about the Chronicles of Shiloh. Remember the Chronicles of Narnia? Yes. Now, Narnia is a place, right? Now, Shiloh is also a place. And the word chronicle, ang ibig sabihin po ng chronicle, ay account or a detailed account of series of events pertaining to a person, place, or thing. Okay? So ito ay mga detalyadong mga pangyayari na naisulat patungkol sa isang lugar, tao, or pangyayari. And so, ngayon mga ito, pag-usapan po natin ang isang place name sa Bible na many of you have heard but do not know exactly what happened there. And the name is Shiloh. Say the word with me, Shiloh. Shiloh. And katulad po ng Ebenezer at saka Mizpah, we have seen this in many occasions and probably have heard of it and probably have heard a message preached about it many once upon a time. And suddenly today you have forgotten everything, what it means. And so the Lord has just led me to this series of names because very significant things happened in that place and the Lord doesn't want us to forget. At isa sa mga lugar na yun ay ang tinatawag na Shiloh. Now, sa larawan ay makikita nyo ang tabernacle. Because Shiloh is the resting place of the tabernacle. Now, central to the worship of Israel is the tabernacle and today the temple. Na sentro sa pananampalataya ng Israel ang tabernacle because that is the place where God dwells. Diyan po namamahal ang Diyos ng panahon yun. Diyan nangungusap ang Diyos. Hindi katulad ngayon, kahit saan natin kausapin ng Diyos, pwede. Noong unang panahon, hindi mo siya pwede kausapin kahit saan. Pupunta ka doon sa templo or pupunta ka doon sa tabernacle na yan at nakikita mo may apoy doon sa that is the Shekinah glory of God resting in the tabernacle. Sa loob ng tabernacle ay napakaraming equipment na patungkol sa darating na Mesiyas na pinangalanan natin si Jesucristo na ating manluluwas. And pinaka mahalagang equipment doon ay ang tinatawag ng Ark of the Covenant. Sapagkat yung Ark of the Covenant ay nakatago sa kasulok-sulokang bahagi ng tabernacle at doon na lumalapag yung presensya ng Panginoon. Ang pari lamang ang nakakapasok sa lugar na iyon at siya lang ang nagigipag-usap sa Diyos. Anyway, ano ang Shiloh? Okay? Now, turn with me to Genesis chapter 49, verse 10. Sabi po sa Genesis 49, verse 10, the scepter, ang cetro, will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs, or Shiloh, shall come, and the obedience of the nations shall be his. Now, if you are a reader of the Old Testament, alam mo na ang bahaging ito ng salita ng Diyos ay binigkas ni Jacob patungkol sa isang anak niya na si Judah. Sa panahon ito ay matanda na si Jacob na pinag-usapan natin noong nakaraang linggo. Do you remember? Yes. Matanda na si Jacob, nasa Egypt silang mag-anak, 12 niyang anak at kasama na si Joseph. At si Joseph ay may 2 anak na si Ephraim at saka si Manasseh. Alin kayo mabuti kasi mahaba ang introduction ngayon. Hindi nyo maintindihan pagka hindi nyo naintindihan yung introduction niya. So matanda na si Jacob, tinawag niya ang kanyang 12 anak sapagkat isang kostumbre noong unang panahon na pag mamamatay na ang isang patriarch, ama ng pamilya, ay magbibigay siya ng blessing sa kanyang mga anak. Papatong niya yung kanyang kamay at para bang yun ay prophetic blessing na mangyayari at nakikita na nung ni Jacob kung ano mangyayari sa kanyang mga anak. At kung ano yung sasabihin niya, yun ang mangyayari. Wow!
Sa ating panahon ngayon, pwede pa rin natin gawin yon. Okay, by principle and by faith. Huwag nyo nang hintayin na nakaratay kayo sa banig at mamamatay na sa ayaw magpo-pronounce ang blessing. Ngayon pa lang, maliliit pa yung anak nyo, bago kayo, kung tumatawag kayo sa Pilipinas, bago matulog yung anak mo, i-bless mo siya sa phone. Kahit na yung Aaronic blessing lang. Ano yung Aaronic blessing? May the blessing of the Lord be upon you both now and forever. May His face shine on you and give you peace all the days of your life. May wisdom, knowledge, and understanding be your portion. In Jesus' name. Amen. Yun ang prayer na i-memorize mo. Okay? And sabihin mo, ibulong mo sa anak mo. Si Joan lumaki sa Aaronic blessing. Mula maliit pa siya, binibless namin siya. And ako ang taga-tuck sa kanya sa bed. And I always pronounce this on her. In fact, pag nakalimot ako, pinaalalahanan niya ako. Si Jasmine ngayon, hindi pa namin ginagawa yun. Ngunit gagawin din namin. Now, isa-isa ni Jacob simula sa pinakamatanda. At ang pinakamatanda niyang anak ay si Reuben. Okay? So, alalahanin niyo, 12. Akala mo, mahabang blessing ito. Okay? 12. Ang pinakamatanda niyang anak ay si Reuben. Ang sumunod ay si Simeon. Ang pangatlo, sino? Si Levi. At ang ika-apat ay si Judah. Now, tingnan nyo, huwag na natin banggitin kung anong sinabi niya kay Reuben, kung anong sinabi niya kay Simeon at saka kay Levi. We will jump forward to Judah because Judah, the Lord Jesus Christ is said to be the Lion of the tribe of Judah. Amen. Ang leon sa tribo ng Judah ay si Jesus. Yes. Yun ang sabi sa kanya ng New Testament. Now, alam natin na in Israel at sa napakaraming kostumbre ng mga tao sa ating panahon ngayon, ang panganay dapat ang susunod sa ama. Maliwanag? Sa pagkakataong ito, hindi ang panganay ang sumunod sa magulang. Ang ika-apat na anak. Gets mo? Yes. Okay. Now, bakit nangyari yun? Bakit nangyari yun? Ang customary noong unang panahon, ang panganay will receive a double portion. Paghahati-hatian na yung kanilang mga kayamanan, 2 beses ang hati, ang parte ng panganay, double portion. Hindi rin nangyari. Bakit? Instead, sinabi dito na ang mamumuno sa Israel ay hindi si Reuben, ang mamumuno sa Israel ay si Judah. Basahin po natin, the scepter. Alam niyo kung ano yung scepter? Pagka mahari kami hinahawakan kang sceptro. Yun ang simbolo ng iyong kapangyarihan. Okay? Ang scepter daw ay hindi hihiwalay kay Judah. Isa lang ibig sabihin nun, forever. The tribe of Judah is going to be the king in Israel. Ni ang tungkod ng namumuno from between his feet sa gitna ng kanyang mga panga. Isa lang ibig sabihin noon that Judah is going to be the ruler of Israel in perpetuity. Until he, now here is the part which is very interesting. Until he to whom it belongs. That is the interpretation of the NIV, the New International Version. Pag binasa mo siya sa King James at saka sa iba pang mga translation, ang lalabas, until Shiloh comes. Now, sino ang Shiloh? Now, Shiloh is a place in Canaan. It is even a very obscure place. And yet, Jacob here mentions of Shiloh as if he was a person. Kasi sabi niya dito, until he to whom it belongs. Si Judah ang mamumuno hanggang sa darating siya na dapat mamuno. At sabi niya, and the obedience of the nation shall be his.
Ano ang pagsunod ng mga bansa? And so, isa lang ibig sabihin, hindi lang siya mamumuno sa Israel, siya ay mamumuno sa buong mundo. Mga kapatid, this is a prophetic blessing. And this Shiloh that I am referring to you this morning is no other than the Lord Jesus Christ. Akalain mo yun? Akalain mo yun, napakalayo pa, napakatagal pa, libong taon pa ang magdaraan. Okay? Panahon pa lang ito ni Jacob, napakarami pang kasaysayan ng mangyayari. And yet, nakita na ni Jacob, ang sabi niya, the ruler of Israel will come from Judah, and Jesus is the Lion of the tribe of Judah. Okay? And he is going to be Shiloh. Now, let's go back. Bakit nilampasan si Reuben? Si Reuben ay nilampasan ng ama dahil may ginawa si Reuben na kasalanan. Anong kasalanan ni Reuben? Sinipingan niya ang concubine ni Jacob na si Bilha. You remember, Jacob has 4 wives. Okay? Yung alipin ni Leah, si Bilha, sinipingan ni Reuben. Okay? And so yun ang naging bayad sa kanyang kasalanan. Sabi niya, because you have defiled your father's bed, you are no longer going to be the elder or the eldest. Okay? Pangalawa, okay, nilampasan niya si Reuben, marapat lang na si Simeon at sunod. Pero bakit nilampasan din niya si Simeon at saka si Levi? Kasi may kasalanan din ang dalawa. Ano kasalanan ni Simeon at saka ni Levi? Nung may kasaysayan sa New Testament, sa Old Testament, and I tell you, hindi lahat ng mga kwento sa Old Testament ay kaaya-aya sa ating pandinig. Okay? Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, hindi niya kino-cover up ang kasalanan ng kanyang, kahit ng kanyang mga pinili. Okay? Anong kasalanan ni Simeon at saka ni Levi? Meron silang isang kapatid na babae. Sino yung kapatid nilang babae na yun? Dinah. Si Dinah. Si Dinah ay ginahasa ng mga ng prinsipe ng Shechem. Ngayon, yung prinsipe ng Shechem, napaibig dun sa kay Dinah. So, pumunta sila doon sa Israel at sinabi nila na gusto namin ituwid yung aming pagkakamali, pakakasalan namin ang iyong anak. Sabi nitong dalawa, si Simeon at saka si Levi, okay, pakakasal ka lang, tatanggapin namin ang inyong offer kung kayong lahat ay magpapatuloy. Circumcised. Yes. Kasi nung unang panahon ni Israel lamang may circumcision rite. Isa lang ang ibig sabihin ng circumcision rite, yun ay covenant with God, with Abraham. Okay? Are you following me? Yes. Okay. Ngayon, sabi ng mga principes, akalain mo, buong syudad ng Shechem nagpatuloy. Oh. Ay, nung unang panahon, wala pang baptidol. Nung unang panahon, wala pang Betadine. betadine. Okay? So, nung nasa ika-4 na araw na raw, at they are still in pain, sinalakay sila ni Simeon at saka ni Levi. Pinatay ang lahat ng lalaki. Amen? Ngayon, sabi ni Jacob, nung tinawag na niya si Simeon at saka si Levi, napakamarahas at hindi makatarungan ang inyong ginawa. Amen? Kaya nilampasan sila. Kaya lang meron pa siyang isang nilampasan. Kung hindi pwede si Reuben, hindi pwede si Simeon, hindi pwede si Levi, si Joseph dapat. Bakit si Joseph? Kasi si Joseph siya ang tagapagligtas ng buong Israel. Kung hindi dahil kay Joseph, namatay sila sa gutom. Remember? Yes. Pero nung dumating sila doon sa Egypt, ay kinupkop sila ni Joseph at pinakain at binuhay at nagkaroon sila ng sariling lugar, nagkaroon sila ng sariling lupain at dumami sila. Marapat lamang na si Joseph dapat ang kasunod ni Reuben. Alam niyo, ang Panginoon, napaka-fair ni Lord. Sapagat ganito ang ginawa niya kay Joseph. Si Joseph ang tumanggap ng double portion.
Bakit double portion ang tinanggap ni Joseph? Kasi yung kanyang dalawang anak, na si Ephraim at saka si Manasseh, ay ginawang isang tribo ng Israel. Hindi na 12 ang tribo ng Israel, 13 na. Bakit? Dalawa sa tribo noon ay kay Joseph. Ibinigay ang isang tribo doon sa kanyang dalawang anak. Maliwanag? So, ang double portion na papunta kay Joseph, ang kingship na papunta kay Judah. Blessed be the name of the Lord. Amen. Balikan natin si Shai. Mamaya na yung palakpak. Now, bibigyan ko lang din itong verse na ito. Sa verse na ito, makikita mo na ang Shiloh ay isang lugar. Shiloh is a place. Shiloh is also a person. Kasi nga, sabi dito, until he, Shiloh, to whom it belongs, shall come. Maliwanag? And so, Shiloh is a place, Shiloh is a person, and Shiloh is a promise. Siya ay isang pangako. Bakit? He will come and the obedience of the nations shall be his. This is when Jacob was telling his sons this one, I believe his sons doesn't even get it. Bakit? Kasi nga nung panahon yun, wala pang monarchy. They have no clue that they are going to become a nation. But Jacob already saw forward na ang kanyang magiging anak ay magiging hari. Ang kanyang anak na si Judah ay magiging hari. Wala pang monarchical period nito. Ang tagal pa. Amen? Kailangan yun, 40 years pa sila maglalakad sa wilderness. Another 300 years doon sila sa Canaan under judges. Remember? Bago pa darating si Samuel, bago pa magkakaroon ng First Kings and Second Kings. My friends, ganun katalas ang pananaw ng Patriarch Jacob dahil kinasihan siya ng banal na spirit. And so, remember this. Shiloh is a place. Shiloh is a person. Shiloh is a promise. Magsisimula na po tayo. Amen? Makakapagod maglakbay. Haba ng introduction, no? Kanya lang, kailangan yung introduction para maintindihan mo eh. Alam nyo, lahat daw ng isinulat, for everything that was written in the past was written to teach us. Ang Old Testament ay isinulat upang tayo ay turuan. So that through endurance at sa pamamagitan ng pagtsatsaga at pagtuturo ng banal na kasulatan and sa encouragement na ibinibigay nito ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Yun ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 15 verse 4. Everything that was written in the past was written to teach us, so through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have a hope. Alam nyo, ang pangalang Shiloh ngayon, marami nang nagpapangalan sa kanilang anak na si Shiloh. Okay? And Shiloh is God's gift. It also means shalom or peace. Kaya Shiloh is very akin to shalom. And so, today I'm going to share with you at least 4 things about Shiloh. Alam natin na ang Shiloh is a place. Alam natin ang Shiloh is a person. Alam natin ang Shiloh is a promise. And so number 1, Shiloh is a place of resting. Ang Shiloh ay lugar ng kapahingahan. Now in Joshua, remember, the tabernacle was first erected in Mount Sinai. Paglabas ng Israel sa Exodus, sa Egypt, diba naglakad sila, tumawid sila sa Red Sea. Paglabas nila, naglakad sila uli, nakarating sila sa paanan ng Mount Sinai. Doon sa paanan ng Mount Sinai, sinabi ng Panginoon,
nagbigay siya ng instruction, I want you to build me a tent because that is the place where I am going to speak to the people of Israel. At doon nagsimula ang tabernacle. Akalain mo yun, yung tabernacle na yun, pasan-pasan nila 40 years kasi collapsible yun eh. Hindi siya permanent. Okay? Kaya nga tent lang siya. Pagka maglalakad na sila, ipifix na naman yun. Akalain mo, ang buong tribu ni Levi was in charge of bringing all this equipment on their backs as they walk for 40 years in the wilderness. Can you imagine that? Ngayon, nung pumasok na sila sa Canaan, alam natin na hindi nakapasok si Moses, alam natin na si Joshua at si Caleb lang ang pumasok doon, kasama ang kanilang mga pamilya, okay, at ang bagong generation ng mga lumabas sa Egypt. Yung old generation hindi na nakapasok, namatay sila lahat doon sa wilderness. And so how many years already passed? 40 years plus 7. For 7 years, ay ginapi ni Joshua ang 31 kings na naandoon sa loob ng Canaan. At eto na, Joshua chapter 18 verse 1 to 2. The whole assembly of the Israelites gathered at the place they call Shiloh. Anong ginawa nila doon? They set up the tent of meeting there. The country was brought under their control. But there were still 7 Israelite tribes who had not yet received their inheritance. So, dumating sila sa lugar na binanggit ni Jacob more than 40 years ago. Narating nila yung lugar na yun. Itinukod nila, or nilagay nila yung tabernacle doon. And from that time on, alam nyo kung ilang taon ang lumipas? 300 years. Yun ang naging permanent site ng tabernacle ang Shiloh. Doon nagtagal yung tabernacle. And while I was reading this and at the same time the commentary, sabi ko, oh Lord, 47 years ago, maybe 50 years bago sila umalis sa pag-alis nila sa Egypt, Jacob was just telling his sons that about this place called Shiloh. At nakarating sila doon at doon nila tinayong muli ang tabernacle at ang tabernacle na yon ay hindi na umalis doon for the last 300 years. It is the place where the tabernacle, the symbol of the presence of God, rested. Finally. In fact, that is the last time that the tabernacle will ever be uprooted. And there was still another one in Bethel, but only for a short time. And after that, hindi na napalitan yung tabernacle na yon, at ang nangyari na ay nag-evolve na siya into the temple ni Solomon. Wow! But let us look at this. It is a place of resting. After a long and arduous journey in the wilderness, nagkaroon ng kapahingahan ng Israel. At ang tabernacle ng Panginoon ay nanatili sa lugar na yon for the next 300 years. Can you imagine that? Hallelujah. Alam niyo, dito sinabi natin na ang Shiloh is a place of rest. I want you to understand that Jesus is a person of rest. Amen. Siya ang iyong kapahingahan at aking kapahingahan. Amen. Amen? Tingnan niyo ito. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 9 to 10, there remains therefore a Sabbath rest for the people of God. Now, if you are going to move a little earlier than verse 9, verse 8, if Joshua, binanggit ang pangalan ni Joshua, if Joshua could have given them rest in Canaan, it is not necessary to say this. No. Sabi niya, Joshua did not give them complete rest. Bakit? There is another one coming who is going to give them a complete rest. And His name is Jesus Christ. Amen. Amen. Therefore,
there remaineth therefore a Sabbath rest for the people of God. For he that entered into his rest has himself also rested from his works, as God did from his. Katulad tayo ng taong ito na nasa karagatan ng kasalanan. Paano ka nagkaroon ng kapahingahan, kapatid? Nung ikaw ay umakyat sa barko at sa bangka ng all-sufficient grace ng Panginoong Jesucristo. And then you had your rest. You see, the man in the sea, sometimes we say, can you see, I've got to help save myself. Mga kapatid, hindi mo mamibigyan ng kapahingahan ng sarili mo. Okay? Marami sa atin, pagka may problema, meron kaming kapatid noon, pag may problema, nakakaubos ng isang boteng peanut butter. Okay? Kaya siya tinawag ng comfort food. Kanya lang, pag naubos na niya yung peanut butter, andyan na naman, mabigat na naman. Pero habang kinakain niya yung peanut butter, nagkakaroon siya ng kagaanan. Marami sa atin naghahanap ng means na magkaroon tayo ng rest. Rest sa isip. Rest ng damdamin. Rest sa paggawa. Okay? Hallelujah. Sabi ng isa, masama ang pakiramdam ko, kaya lang hindi pwede. Bawal ang magkasakit. Dito sa Hong Kong, walang kapahingahan. Ano kapatid? Mainam na ang Panginoon ay nasa iyo. Sapagkat if Jesus is with you, there is rest. Yes. Kung tinanggap mo siya as Lord and Savior of your life, I want you to know that Jesus is Shiloh. He is your rest. Okay? Sinabi natin kanina na ang Shiloh ay hindi lang lugar, hindi lang tao, siya ay pangako. Ito ang pangako ng Panginoon. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen? Alam niyo, nung kumukuha kami ng ticket, talaga namang I felt so stressed. Na-stress ako dahil iniisip ko, wow, malaking kabayaran ito. Alam niyo, katulad niyo, ang employer niyo nagbabayad ng inyong ticket. Hindi kayo nag-aalala, hindi niyo problema yan eh. Eh, problema ngayon. Gusto niya akong bawiin, ipawiin niya ako. Bayaran niya ang aking hotel pagbalik. Ha? Sabi mo, anong paki ko? You understand? Iba sa amin. Okay? Kasi nga, dahil ako ang administrator ng church pa rin ang magbabayad, pero masama ang loob ko. Okay? Mabigat ang loob ko. Ayaw ko na magbayad ang church ng gano'ng kalaki. Maniwala? Bakit sino mo problema? Ako. You understand? Gets mo ba yung feeling ko? Yes. Kaya sabi ko kayo nung mauna ka na. Baka sakali sa 2 buwan nalilipas ay wala nang quarantine pagbalik. Yes. Ala na tayong babayaran. Hindi na masasayang yung panahon ko sa hotel. You understand what I'm saying? Yes. My friends, and suddenly, hindi ko, tapos ko, tumawag ko sa Pilipinas. Tinawag ko yung aking kapatid, wala na bang protocol dyan? Gusto kong pumunta dyan kasi sayang yung pag-uwi ko kung hindi tayo magkikita-kita. Eh malayo kami, nasa Davao kami, nasa Cagayan sila. Sumagot siya the following day, hindi daw pwede, kailangan pagdating mo dito mag-quarantine ka pa rin. Ilang araw? 7. Hallelujah. Sabi ko, huwag na. Hallelujah. Tinawagan ko rin yung aking pinsan kasi nasa airline siya, sa Philippine Airlines, Philippine Airlines sa harapin namin. Wala nang problema dito sa Davao. Paglapag mo dito at okay na ang iyong mga papeles, meron ka ng vaccination na vaccinated ka na for 2 shots. And then yung iyong swab test ay negative. Sa Manila, pagdating mo dito, hindi ka napipigilan ng sino man, pakita ko lang ito, papeles mo, and diretso ka na. Okay? Kaya lang, bago ka makarating ng Digos, may protocol na naman.
Kailangan pala para makadiretso ka ng punta dun sa aming probinsya, susunduin ka ng ano to? Ng health Panginoon ko. Kailangan kong i-arrange. You understand what I'm saying? Oh my God. Sabi ko, ikaw ang masyado kang atat-natat umuwi, ikaw na lang ang umuwi. You see, Jesus in Shiloh, He promised us rest. Amen? That brings us to the next. Wow. Dapat matapos ako ng 10:30. Okay. Shiloh is a place of knowing. When they were in Canaan, buhay pa si Joshua noon. Sabi niya sa Israel, "Go and make a survey of the land and write a description of it. Then return to me, and I will cast lots for you here at Shiloh in the presence of the Lord." Dalawang beses niyang inulit. Nung magbalik sila, sabi niya, Joshua, then cast lots for them in Shiloh in the presence of the Lord. Na ano yung sabihin nun? Casting of lots. Yung bang maglalagay ka ng pangalan sa tabyolo, tapos kung anong mabunot, yun ang kalooban ng Diyos. Hello? Ano kaya para wala nang gulo ang eleksyon, gano'n na lang gawin natin? Ay. Alam mo, lagyan natin ang pangalan ni BBM, ni Pacquiao, ni Lenny Robredo, at ni Bato, at si King Lacson, at saka si Isko Moreno. Ilagay natin sa Tampiolo. Bago tayo bubunot, at sana ako ang bubunot. Okay? Tataas muna natin lahat ang ating mga kamay, buong bansa, buong sambayan ng Pilipino, tataas ang kanilang kamay at mananalangin, Lord, ang kalooban mo ang siyang mangyari. Amen. Na kung sino ang mapulot naming pangalan, siya ang mamumuno sa amin. Yan ang tinatawag na casting of lots before the presence of the Lord. Alam nyo, it worked well na even in the New Testament, nung pinili nila ang papalit kay Judas, ganun nga ang kanilang ginawa. At ang nabunot nila ay si Matthias, yun ang kalooban ng Panginoon. Napakasimple, di ba? Mababawasan ang mga intriga, mababawasan ang lukuhan sa computer system natin sa Pilipinas. Nakitiwala ka ba na ang Smartmatic ay gagawin niya ang tama? I don't think so. Smartmatic din ang ginawa nila sa US, nanalo si Biden. Kahit na hindi siya dapat. Bakit? Namamanipulate ang computer. Hallelujah. And so mga kapatid, at napakaputi ng sistema ng Panginoon, siya ang mamimili Hindi ang tao ang mamimili. Si Lord ang mamimili. It's not chance. Sapagkat ang mapipiling pangalan ay nasa direksyon ng Panginoon. Pinag-pray natin, binunot, uy, ang lumabas. Nagsisimula sa letra B. Kayo ba? Ayan, bakit alam mo na? Hallelujah. You see, I liken Shiloh to a place where believers come together. Dito ka nakakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Dito ka natututo. Napakarami na nagsabi sa akin, hindi ko na mabilang, na if there is anything that is going to distinguish our church from another, is ang bukang bibig ng marami. Napakarami kong natutunan sa iyo, Pastor. Napakarami kong natutunan dito sa iglesia ito. Because this is the place of knowing. This is the place where you know the will of God in your lives. Amen. Dito ka nagkakaroon ng direksyon sa buhay mo. Dito ka
dito ka napipigilan gumawa ng masama sapagkat, isang araw, nagdesisyon ka na ito ang gagawin mo, ngunit suddenly you heard from the Lord that it is not right and you changed course. Amen. Shiloh is a place of knowing, and it is likened to the church. The church is not a building. The church is when the people of God come together. And when the people of God come together, He promises something. I will be in their midst. And where the presence of the Lord is, there is liberty. Amen. Paano ka nagkakaroon ng kalayaan? Kasi nagkakaroon ka ng dulong. Amen? Kaya if there is anything, kapatid, huwag kang magmimis. Dapat non-negotiable sa iyo ang Sunday. Bakit? Dito ka natututo, dito ka natutuwid, dito ka nakukorek, dito ka nagkakaroon ng pag-asa, dito ka nagkakaroon ng lakas. Amen. It is a place of knowing. Now, the Shiloh is not only a place of knowing, it is a person that gives you knowledge. Again? In the New Testament, sabi po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14 to 16, the natural person, ang natural na tao, hindi niya tinatanggap ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kalokohan para sa kanya yun. Hindi niya naiintindihan, he doesn't understand them because they are spiritually discerned. Hindi niya naiintindihan sapagkat ang mga bagay nito ay dinidiscern, inaalam ng Espiritu ng Diyos sa tao. The spiritual person judges all things. Ang tanong ko sa iyo, spiritual ka ba? Minsan nakaka-intimidate yung question na yun. Spiritual ba ako? Lahat ng nanalangin kaninang umaga pag gising, taas ang kamay. Oh, di ba? Hindi kayo nanalangin. Talaga? Ulitin ko ulit. Lahat ng nanalangin kaninang umaga pag gising, taas ang kamay. Oh, hindi ba? Okay. The best way to ascertain if you are spiritual or not is this. Prayer. Amen. Pagka ninineglect mo yung prayer life mo, hindi ka spiritual dahil. Sapagkat ang relationship natin sa Panginoon is by way of communication. And when we communicate with God, we communicate spirit to spirit. Maliban na lang kung hindi ka naniniwala na may Diyos at nananalangin ka pa rin, sinong kinakausap mo? Sarili mo. You understand? Ngunit kung ikaw ay nananalangin, alam mo na may kinakausap ka, it is between your spirit and your spirit. And therefore, you are spiritual. Hello? Amen. Yun ang pinakamainam na malalaman mo na ikaw ay spiritual o hindi. And the better your spiritual life is, the better is your prayer life. The better is your relationship with God. Amen? So, tanong-tanongin ko kayo ulit. Spiritual ka ba? Amen. I think so. Now, who has understood the mind of the Lord so as to instruct Him? Sino nakakaintindi sa isip ng Panginoon upang bigyan niya ng instruction siya? Hallelujah! And yet, Paul says, you and I have the mind of Christ. If the Spirit of the Lord lives in you, you are supposed to have the mind of Christ. Kaya, ang isang Kristiyano na tarantada, ano yung ibig sabihin na tarantada? Laging natataranta. Okay? Kaya lang iba ang kahulugan ng iba nun eh. Okay? Ang isang Kristiyano na tarantada is a contradiction in terms. Hindi ka dapat nagpapanik. Bakit? You have the mind of Christ. Amen? Kung nakaisipan mo ay nandyan si Shiloh.
Di ka dapat natatakot, di ka dapat, nandiyan pa rin ang takot, pero hindi ka natataranta, hindi ka nagpapanik. Meron kang confidence. Bakit? Kasama mo si Shiloh. Amen. Amen? Nangako siya. Hey, remember? Shiloh is a promise. Nangako siya, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. For He will not speak of His own, but He will speak whatever He hears. He will also declare to you what is to come. Papayag niya sa iyo ano ang mga bagay na darating. So mga kapatid, dalawa na. Shiloh is a place of rest. Alam mo ba doon? Shiloh is a place of knowing. Meron ka ba doon? O baka itong number 3, meron ka. Sana naman hindi. Okay? I wish that none of us will fall into the third place. Shiloh is a place of corrupting. Alam niyo, nagtagal yung tabernacle doon sa Shiloh. Ginawa na nilang syudad yung Shiloh. Dati, very obscure yung place na yon. Dahil doon na, yun na naging central place of worship nila, naging bayan, naging syudad. Hanggang sa lumipas ang panahon, nandito na tayo sa Judges, wala na si Joshua, patay na si Joshua. Ang kasalanan ni Joshua, nung namatay siya, nung nagtapos yung kanyang role as a leader of Israel, hindi siya nag-appoint ng successor. At pagdating mo sa Judges, isa lang bagay, isang sentence ang palaging inuulit-ulit sa Judges. In those days, Israel has no king. Everyone does what is right in his own eyes. Parang sa aming panahon ngayon, we want to worship God in our own terms. Kung kailan natin gusto na sumipot, sisipot tayo. Kung kailan natin gustong magbigay, magbibigay tayo. We worship God on our own terms. Now look here. Alam niyo, pagka nagbabasa ka ng Book of Judges, sasama ang loob mo. Okay? Because the Book of Judges is the darkest history. The darkest book in the history of Israel. Talagang mga kasalanan ginawa nila dito, hindi ka tanggap-tanggap. Hindi mo maiisip na magagawa ng isang bayan na sumasamba sa Diyos. And yet, karumal-dumal minsan ang kanilang mga ginagawa. Isa lang ito sa example. The Danites rebuilt the city and settled there. They named it Dan after their ancestor Dan, who was born to Israel. Though the city used to be called Laish, there the Danites set up for themselves the idol. Noong unang panahon, pagka meron silang syudad na nasakop, ang unang gagawin nila ay mag-o-offer sila, gagawa sila ng altar para sa Panginoon at mag-aalay sila. Ngayon, ang ginagawa nila, the Danites set up for themselves the idol, and Jonathan, son of Gershom, the son of Moses, and his sons were priests for the tribe. Can you imagine, ang apo ni Moses, si Moses mismo, apo niya, wow, ay pare nung idol na yun. Gusto mo ba na ang iyong generation after you is going to serve other gods? Wow! Okay? And then sabi niya, and his sons were priests for the tribe of Dan until the time of the captivity of the land. They continued to use the idol of Micah. Nagpapatuloy sila na sambahin ang idol na ginawa ni Micah. This is not Micah the prophet. And all the time, na sa panahong yun, katabi lang nila ang bahay ng Diyos na nasa Shiloh. There are times in our lives when we forget God. May it be that we will not be like this. You see, may mga panahon na lumalayo tayo sa Panginoon. Sana ay hindi natin makalimutan magbalik. Hallelujah. May mga panahon na
ginagawa natin ang mga bagay-bagay na hindi natin dapat ginagawa. Kaya kapatid, hindi ako naniniwala na once saved is always saved. No. You can forget God, and God forbid na makalimutan mo siya. Ang nangyari sa Israel ay hindi na ipagpatuloy ang pananampalataya sapagkat ang bagong generation, laging may bagong generation eh. Ano, I felt a sense of, nagkaroon ako ng sense of responsibility. Na ang susunod sa akin, halimbawa si Jasmine, ay responsibility ko na dapat kahit na apo ko lang siya, ay makilala niya ang Diyos. Amen. At ngayon palagi ihahanan na namin ang kanyang buhay na makilala niya ang tunay na Diyos. Sapagkat maaaring ikaw ay matapat ngayon, ngunit kung hindi mo ipaghahanda ang the next generation that is coming. Kaya kapatid, kung ikaw ay hindi nagtatapat sa Panginoon ngayon, ano ang susunod na generation sa iyo? Kung si Moses nga, pinili na siya ng Diyos, kausap niya ang Diyos, napakaraming himala ang ginawa ng kamay ni Moses. Pagdating sa apo, sumasamba sa ibang Diyos. Hallelujah. Shiloh is a place of corrupting. Sana po hindi mangyari sapagkat nung panahon ni Jesus, ganoon din ang kanyang ginawa. He said to them, remember that Jesus cleansed the temple twice. Now, si Lord, nilinis niya ang kanyang templo. Hindi niya dahil marami o maraming kalat, no? Maraming tao nagdinegosyo sa loob ng templo. And so, ang sabi niya, and he said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer. Okay? Now, look here. Hindi tinawag ni Lord na ang kanyang pamahay ay house of worship. No? Tinawag niyang house of prayer. Number one kay Lord, ang prayer. Amen? The house of prayer, but you have made it a den of thieves. Lungga ng mga magnanakaw. Kung si Jesus ay nandito ngayon sa ating panahon, if Jesus cleansed the temple today, marami ang magsasabi ng ganito. You have to love the sinner and hate the sinner. Okay? Mga justification ng mga tao ngayon, ng ating panahon ngayon. Okay? Mahalin mo ang mga nagkakasala, hindi ang kasalanan nila. Oo naman. Kanya lang, hindi ibig sabihin nyo na hindi mo ipo-point out yung sin. You understand? May masasaktan at masasaktan. You are never going to reach people like this. Kung ganyan ka, hindi dadami ang church. Hello? Kaya pala hindi tayo dumani. Amen. Tapos yung mga spiritual, I rebuke your religious spirit. Ang kinukurek na. You said, judge na, ibinabalik nila yung salita ng Panginoon sa iyo. Di ba Kristiyano ka, bakit ayaw mo magpautang? Lagasan? Hello? Kapatid, huwag mong sabayan yan. May i-scam ka. Scammer yan. Yung ibon nagsalita din eh. You are not acting Christ-like. Hello? I have told you this and I'm telling you again. Sa ating panahon ngayon, ang tama nagiging mali. Ang mali nagiging tama. Bago kayo bumoto, learn the history of every candidate. And do not, huwag mong ibase ang iyong desisyon sa sinasabi ng isang vlogger.
You understand what I'm saying? Ano yung, the problem of this generation is we believe too much in what the social media is saying. I have to tell you this, social media is not always right. Amen? Hallelujah. Lahat ngayon magnanakaw na. Okay? Kahit si Pacquiao na namimigay ng libre pa sa kanyang bulsa, tinatawag na magnanakaw. Di nagbabayad ng pulis. Huwag po kayong naniniwala sa lahat na sinasabi ng social media. Go to the right information. And Jesus cleansed the temple, and here is the promise of God. Yet the time is coming and has now come when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father saves. So sa panahon ito ay sinabi ng Panginoon sa isang babae na Samaritano na umiigib doon sa balon na ang pag-aari nino? Jacob. Ni Jacob. Can you imagine that? And I want to tell you that Samaria is just nearby Shiloh. And ipinagmamalaki ng babaeng ngayon, sabi ng aming mga ninuno, dito raw sa bundok na ito dapat kami mag-worship. Kayo naman mga Hudyo, sinasabi niyo na dapat ay sa Jerusalem kami dapat magsumamba. Nirebuke siya ng Panginoon at binigyan siya ng isang pangako. Sinasabi ko sa iyo, babae, darating ang panahon at ngayon ay dumating na na ang tunay na sumasamba sa Diyos ay sasamba sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa katotohanan, sapagkat sila ang hinahanap ng mga sumasamba ng Diyos. My friends, that's the reason why we say that this church is not the real church. Sisidlan lang ito ng mga tao. Wala siyang buhay. Okay? Ang tunay na iglesia, ang tunay na simbahan ay ikaw. Amen. O sabi mo naman, simbahan pala ako. Ito na lang ako magsisimba sa McDonald's. Kapatid, hanggang nag-iisa ka at hindi ka kasama ng kalipunan ng mga mananampalataya, hindi ka iglesia. Sapagkat ang iglesia ay kalipunan ng mga mananampalataya. Amen. Amen? Woo! Last but not the least, okay, purot mo yung katabi mo. Hindi mo, last na. Gusto ko sa lahat yung last. Bakit? Shiloh is a place of refreshing. Restoration. Pagbabalik loob. Pagbabalik lakas. Pagbabalik pag-asa. And, eto na tayo. Nasa Samuel na tayo. Haba ng Chronicles, ano? Ang haba ng paglalakbay ni Shiloh. From Egypt, from Mount Sinai all the way to the time of Samuel. Ang panahon ni Samuel, mayroong isang tao whose name was Elkanah, an Ephraimite. He had 2 wives, dalawa siyang asawa. Ang pangalan ng kanyang unang asawa ay si Hannah. Pangalan ng pangalawang asawa ay si Penina. Si Penina may mga anak, si Hannah had not. And then I like this next line. Year after year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh. So Shiloh has become a place of pilgrimage. Pwede nang sumamba ang mga tao noon kung saan-saan, gagawa sila ng altar, ngunit every year, pupunta pa rin sila sa Shiloh para magbigay ng kanilang offering.
Again, yung kanilang annual offering at sasamba sila doon. Where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests of the Lord. Something happened in Shiloh. And you remember Hannah, wala siyang anak. Lagi siyang tinutuyan ni Penina. Hanggang isang araw, isang taon na pumunta sila doon, and you can bet me na taon-taon na pumupunta sila doon, ang kanilang prayer request, magkaanak si Hannah, ngunit hanggang ngayon, hindi pa siya nagkakaanak. And so, pagkakataon ito, umiiyak siya doon sa temple, kumakain na sila Elkanah at saka sa Penina, nagse-celebrate na sila. Si Hannah nandun pa rin, kumarag-ulhul doon sa temple. Lord, remember me. Yeah, Lord, alalahanin mo ako. Kung bibigyan mo ako ng anak, ibabalik ko siya sa iyo. Amen? Have you been so desperate in life na nangako ka sa Panginoon, Lord, ipagkaloob mo sa akin ito, at pag ipinagkaloob mo sa akin ito, hindi kita kalilimutan. Amen? Siguro sinabi mo yan nung nandun ko pa sa Pilipinas, pagdating dito, limot mo. Okay? Isa lang ibig sabihin nun, hindi kasi Hannah. Kaya magpahanggang ngayon, wala kang refreshing. But here is a woman who promised God something. And you know what? The Lord remembered her. Specifically, sinabi doon sa salita ng Diyos, the Lord remembered Hannah. Alam mo bakit? Kasi nga, nung humahabol na siya doon sa tempo, nilapitan siya ni Samuel, akala ni Eli pala. Akala ni Eli na siya ay lasing. Sabi nga, alas 9 pala ng umaga. Ang aga mong lasing. Sabi niya, hindi po, Lord. Ako'y punong-puno ng kapighatian. Okay? And nalaman niya ang problema ni Hannah, ipinatong ni Eli yung kanyang kamay. May the Lord grant you what you wish for. Amen. Pag-uwi nila, the Lord remembered Hannah, binuksan yung kanyang womb, nagkaanak siya. Eto na nga, the greatest prophet of Israel. And his name is Samuel. Nung mag-15 years old na si Samuel, sinama niya doon sa temple at dinedicate niya sa Panginoon. And Samuel became a prophet of God. Mga kapatid, the Lord is not deaf na hindi kanya naririnig. The Lord just wants the right attitude and the right circumstance in your life. Walang panalangin na hindi dinidinig ng Diyos. Dinidinig ka niya. Alam niya ang hinaing ng iyong puso. And so, Shiloh is a place of refreshing. It is also a person that made this promise. Magpahanggang ngayon ay hindi ka humihiling ng anumang bagay sa aking pangalan. Sinabi niya ito sa kanyang mga apostles. Ask! And you will receive. And your joy will be complete. Amen. Amen? Marami sa akin lagi sasabi, ay alam na ni Lord ang pangangailangan ko eh. Doesn't work that way. Alam na ni Lord na gusto kong magpalit si X. Okay? Sa bakit ngayon, hindi pa rin nagbabalik. Na-traffic daw. Alam ni Lord na gusto kong makatapos. Alam ni Lord na gusto kong ito. Alam ni Lord na gusto ko yan. Hindi ko na kailangan sabihin sa kanya. Oo naman, alam niya. Alam mo ba kung bakit kailangan mong sabihin sa kanya? Because it is the only way you develop an intimate relationship with God. And that is when you talk to Him. Because He is a person. He is Shiloh. Amen? Amen? Amen. Praise God. Nangako ang Diyos na times of refreshing will come. Ilang beses binanggit itong phrase na ito, times of refreshing. May kanta tayo, times of refreshing. Here is the promise of God, the promise of Shiloh. Repent therefore and turn again.
that your sins will be wiped out. And then what is going to happen? Times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and He will send the Christ appointed to you, and His name is Jesus. Amen. Mga kapatid, Shiloh has traveled so far. Throughout the century, hanggang ngayon, Shiloh is still the same yesterday, today, and forever. Shiloh is still here. He is a place. He is a person. And He is a promise. Shall we all rise? Would you close your eyes with me? Kapatid, what is your relationship with Shiloh? Kumusta na ang relationship mo sa Kanya? Siya ang iyong kapahingahan. Siya ang iyong karunungan. Siya ang iyong refreshing. Hallelujah. Kung ikaw narito ngayong umaga ito, and the Lord has spoken to you about Him, dahil ay bakalayo mo na sa Kanya. Dahil ay nalimutan mo na ang lugar na iyo. Or marahil ay parang wala na. Nais kong sabihin sa iyo, kapatid, siya pa rin ang lugar. Siya pa rin ang nakakaunan at siya pa rin ang pangako na kailangan mo sa panahong katulad mo. For whatever it is that the Lord has spoken to you, let us go back to Shiloh. Let us bring our offering to Shiloh. Let us worship God in Shiloh. Let us make a pilgrimage in Shiloh. The Lord is waiting for you in Shiloh. He will fulfill His promise. He will take care of you in Shiloh. You will find rest in Shiloh. And Shiloh is here in our midst this morning. I don't know, I'm going to pray this morning. I'm going to make I will ask the Lord for forgiveness, for blessing. Kung nais mo na sumama sa panalangin ito, mag-relatas mo yung kamay. Just lift up your hand wherever you are. I will pronounce a blessing, the blessing of Shiloh in your life. Right now. Panginoon, salamat po sa mensahe namin narinig. Lord, napakatanda na ng lugar na iyon. Simula pa sa panahon na ipinangako ni Jacob sa kanyang anak na si Judah. Na darating ang Shiloh. And the obedience of all the nations will be His. Nandito na kami, Lord. We have reached that far. Simula noon hanggang ngayon, Ikaw ang Diyos na matapat. Simula noon hanggang ngayon, Ikaw pa rin ang kapahingahan. Simula noon hanggang ngayon, kalooban mo pa rin ang dapat namin sundin. Simula noon hanggang ngayon, sa iyo pa rin ang gagaling ang kapahingahan. Ang refreshing, Lord, ang refreshing. Lord, some of your people needs refreshing this morning. Lord, naghihintay sila sa iyong mga pangako. Naghihintay sila, Panginoon. Some of them have fallen by the wayside already. Some of them, oh God, have gone and have come. Lord, I pray that you are going to heal your church. Heal this church, Lord, for we are sick. Panginoon, pagalingin mo ang iglesia nito sapagkat kami ay may sakit. Lord, I pray that you will revive us. That you will revive your people. That you will revive, that revival will come first, Lord, to me and to the last member of this church. Panginoon, revive
revive us, Lord, that we will rejoice in Shiloh. Panginoon, i-revive mo ang aming mga puso na muli ay magbalik kami sa iyo, Panginoon. Lord, nadalangin ko ang bawat isa that you are not going to bypass any one of us here this morning. That we will find ourselves, Lord, worshiping you in Shiloh. Panginoon, salamat po. Patawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawad sa lahat ng aming mga paglimot. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga corruption. Patawad, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sa iyo ay pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin.